Hello guys, mayong buntag, magandang umaga. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa power window switch ng sasakyan na may automatic power window switch gaya nito. Itong sasakyan na to, sa kaibigan natin, ayaw gumagana yung automatic switch niya. Kaya tingnan natin. Iangat natin dito sa main switch kung angat ba siya. Tingnan natin kung angat ba. Ayaw niyang umangat ng naka-automatic. Dapat pag i-click mo to ng isang bisis lang, aangat siya sana. Pero ngayon ang nangyari hindi. So aangat siya pagka iangat natin ng nakadiretso, ganun, i-hold mo, nakaangat. Pero pagka ginawa mong nakaganon lang, click tapos bitiw, ayaw na niyang umangat. Tapos ganun din, pag binaba mo, ayaw din. Dapat pag click mo dito ng isang beses lang, ganun, bababa na siya. So ang dahilan nga pala nito guys, nagpalit siya ng baterya kasi gawa ng nalubat daw. So tinanggal niya yung baterya, pinalitan niya ng baterya na naka full charge. So ngayon nagtaka siya, nung inoperate na niya to, ayaw nang gumana, nagloko na. Wala na yung isang click ganun, umataas, tapos yung pag ganun mo dito, tumataas din. Tapos pag pindot mo pababa, pumababa din siya na hindi mo na i-hold. Dapat isang pindutan lang yan. Ganun din sa likod. Pag pinindot mo pababa, ayaw din. Ayaw din siya, gloko. Tapos dito din, ganun din. Pagka dapat isang pindot lang, bababa na siya. So ngayon, ang gagawin natin, i-reset natin. So ang pag-reset nito, ibaba lang natin lahat ng mga door glass niya. Baba natin lahat. Apat na pinto, baba natin. So ngayon, ang unang gawin natin, i-switch off mo muna yung susi. Bago para natin gawin yung reset guys, pwede natin gawin to, tips lang to, no, mga basic tips lang na nalaman din natin sa mga kaibigan natin. Lahat ng klase ng sasakyan, basta may ganitong automatic switch ng power window, pwede nyong gawin. Minsan din magloko din yung mga power window switch natin pag nilalaro ng mga bata o mga anak natin. Kahit na hindi ka nagtanggal ng baterya, nilalaro, baba akyat yung mga door glass, yun, magluloko din yung switch natin. Kaya may tips tayo dyan kung paano natin i-reset na hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga workshop. Pagka hindi naman kaya, siguro ayun na, kasi pagka mga modelo, babasahan ng computer kung ano nangyari, o kaya i-fuse ba, marami ding dalan. Pero bago nyo dalhin doon, subukan nyo muna tong mga tips na to na ganito. So dito tayo, i-ignition on natin yung sasakyan. Ito pala Toyota 2009 model. So pwede natin gawin to sa lahat ng mga sasakyan, maluma man o bagong modelo. Basta may ganitong switch na mga automatic, electronic, pwede natin gawing i-reset. So ang gawin natin dyan, itataas lang natin itong door glass ng sagad, tapos bilang tayo ng 7 seconds. Tapos pag after ng 7 seconds, bitaw mo, tapos pindutin mo na yung baba ng automatic. Isang pindot lang kung nagpa-function na ba siya. Ibig sabihin, kung pag nag-function na siya, okay na yon. Tapos doon naman tayo sa kabila, ganun din yung gagawin natin. Pati doon sa likod, dalawang door glass doon, ganun din yung gagawin. So papakita ko sa inyo guys kung paano mag-reset. So yun, ginawa natin. Nag-off muna tayo, nakababa lahat yung mga glass. Tapos naka-off yung ignition. Tapos inonyo uli. Tapos dito tayo, isa-isahin natin. So ganito lang ang paggawa nito guys, pag-reset. So
iangat natin, long up na to natin, press 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos bitaw, tapos pindot. Yun, gumagana na guys. Dati ayaw gumagana. Sa kabila ganun din yung gagawin nyo. So nakababa yan kasi binaba natin lahat. So ganun din yung gagawin natin, iangat natin tapos 7 seconds uli. Nakaangat siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos bitaw, tapos pindot. Kanina ayaw yung gumagana pagka pinindot mo pataas. Tapos dito sa kabila naman, sa likod, ganun din yung gagawin natin guys. Long press natin pataas, hold, pagsagad, bilang 2, 3, 4, 5, 6, 7, bitiw, tapos long press. Yun, gumagana. Kanina ayaw yan, mag automatic. Tapos ganun din dito sa likod ng driver side. So angat din natin, sagad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bitaw, tapos pindot. So gumagana lahat na guys. So ngayon dito sa main switch naman, dito sa panel na to sa driver side, kanina ayaw ko mag-operate ito, baba akyat yung 4 na pinto ng naka-automatic. So na-reset na natin. So titesting natin ngayon. Pipindito natin tong isang switch na to. So ganito, bitawan natin, so umaangat siya ng kusa. Tapos baba natin, bumababa na din siya ng kusa. Tapos sa kabila din, ganoon din yung gagawin natin. Pindot natin pataas kung mag-automatic ba siya. Yun, nag-automatic siya. Tapos pindot din natin ng pababa. Yun, nag-automatic na din siyang bumaba. Tapos sa likod din, kanina ayaw din itong gumagana dito. Pupuntahan kasi kanina hindi pa na-reset, pupuntahan pa doon magbaba taas. So ngayon dito titingnan natin kung gagana ba siya. Nandito tayo nagsiswitch. Ay, sa kabila pala. Yun, gumagana siya. Tapos yung dito naman sa kabila, yun, gumagana siya. Tapos subukan nating ibaba dito. Yun. Tapos taas, kanina ayaw maggana dito sa switch na to. Kabila din, check natin. Isang pindot lang. Yun, bumababa siya. Tapos isang pindot lang din na tumataas siya. Yun, gumagana na. Tapos dito din sa kabila, tingnan natin kung gumagana na ba uli lahat. Yun, nakataas. Tapos baba. Tapos dito sa driver side, ganoon din. Kahit na hindi na nilolong press. So okay. So lahat guys gumagana na, na-reset na natin. So ganun lang po ang pag-reset ng lahat ng mga power window switch na kotse, maluma man o bago na modelo. Sana guys nakatulong itong konting kaalaman natin, konting tips natin sa mga kaibigan natin. Gawin nyo to lahat bago nyo dalhin sa mekaniko o papagawa nyo. Subukan nyo muna itong mga basic tips na to. At kung hindi pa kayo naka-subscribe sa YouTube channel natin na baka naman, baka guys pwede nyo i-click yung subscribe button dyan tsaka yung notification bell para updated tayo sa lahat nating mga gagawing video na nagbibigay tips sa mga kaibigan natin. So guys, maraming salamat po sa time na binigay nyo sa panonood sa video natin. So ganun lang guys ang gagawin nyo. Huwag nyo munang dalhin agad dun sa sa technician o mekaniko. Subukan nyo muna yung mga tips na to. Kaya maraming salamat po.